ito ba talaga yung dahilan? Ito ba yung maaaring dahilan kung bakit ingat na ingat si Mayor Magalong na punahin ang mga Duterte o mga kaalyado nito? Is Magalong protecting Paulo Duterte, Eric Yap? Diritsahang sinabi ni Yusek at Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang YouTube live ang matagal nang alam ng karamihan na protektor at kasabwat di umano ng mga Duterte si Mayor Benjamin Magalong. Maaanghang ang mga banat na binitiwan ni Auntie Claire sa kanyang no-filter live laban sa Baguio Mayor at former Special Investigator Kuno ng ICI. Ngayon lang daw, di umano, nagsampa ng kaso. Di ko alam kung siya nagsampa ng kaso o sumausaw lang siya. Hindi ko alam. Sabi lang niya, nagsampa na sila ng kaso. Hindi ko alam kung sino yung sila. Baka, di natin alam, ha? Hindi ko alam. Hindi niya napakita. ICI ba? Siya mismo ba? Copying the actions made by Senator Trillanes. Pero, as early as 2019, ito ay kanya na daw iniimbestigahan. 2019 pa, mga kaklir. Ayon kay Castro, mismong si Kabenji ang nagyabang sa mga interview before and after his stint as ICI member na alam na daw niya ang kalokohan sa rock netting sa Benguet. Pero hindi muna siya magbibigay ng pangalan dahil under investigation daw ito. Davao City Representative Paulo Duterte and Benguet Representative Eric Goyap are reportedly behind the overpriced 36 billion rock netting project in Benguet carried out during the Duterte administration. Mga kaklir, sinabi dati, kung 2019, imagine mo mga kaklir, 2019, investigador ka, magaling kang investigador, hindi mo na pangalanan. Ito na lang, nung umingay na yung pangalang Eric Yap at nagkaroon na ng AMLAC. Pero ngayon, na nabulgar na ang kalokohan ni Napulong Duterte at Eric Yap ukol sa rock netting, biglang pabida na naman si Kabenji na akala mo siya ang nag-imbestiga at nasa kanya ang credit. Magalong had privately told former Senator Antonio Trillanes IV back in 2022, ito pala, about the alleged involvement of Duterte and Yap in the overpriced project. Pero mga kaklir, hindi niya sinama ang Duterte sa kaso ni Eric Yap. Never niya rin nabanggit si Pulong Duterte sa rock netting. Binanggit din ni Castro na matagal nang hinamon ni former Senator Antonio Trillanes si Kabenji na magbanggit ng mga pangalan na involved na dapat kasama si Pulong. Kaya nga siya hinahamon. Dapat daw hindi niya mapangalanan. When in fact, alam niya naman kung sino daw yung involved. Sabi niya sa akin noong 2022 when we had the conversation, kung sino nasa likod ng rock netting scam. Bakit hindi niya masabi ngayon? And for somebody who's posturing as an anti-corruption crusader, ni wala pa nga siyang napafile na kaso eh. Di ba? It was just pure posturing lang. Motherhood statements na parang meron na siyang ebidensya nakuha. Wala siyang ebidensya nakuha. Pero tila may pinoprotektahan di umano ang former appointee ni Digongyo sa board ng PNOC. Naging membro siya ng board ng PNOC. Appointed siya ni dating Pangulong Duterte. Kaya naniniwala si Castro na protektor at kasabwat daw ng mga Duterte si Magalong. According to Montalban, Magalong silence since then makes him complicit. Tinolerate mo. Kasabwat. Dahil sa iyong hindi pagkibo, lumalabas na ikaw'y kasabwat na. Naging kasabwat ka. Magalong, sabi dito, has to pay a certain price because it has taken him 3 years of concealing those names. Nabanggit din ni Castro ang obvious na double standard at pagiging ipokrito ni Kabenji na tahimik daw pagdating sa mga kalokohan at korupsyon sa Davao, pero tila ang ingay pagdating sa mga alingasngas sa Ilocos Norte. Parang wow! Dating, bakit sa galing-galing niyang mag-imbestiga? Ang tagal niyang pangalanan. Ha? Bakit? Eric Yap daw kasi ay BFF ni Pulong Duterte. No way out na siguro siya, kaya he has to mention it. Kasi na-mention na ng iba. Na-mention na. Na-freeze na yung asset ng AMLAC. Pero, ang bilis niyang manghusga. Sa Ilocos Norte, District 1. Wala namang problema, mga kaklir. Walang problema doon. Dahil ang sabi naman ng Pangulo, walang sinisino kahit na mag-anak. Problema lang dito, totoo bang naimbestigahan mo? At eto pa, hindi lang protektor, kundi enabler din daw si Kabenji pagdating sa EJK at mga krimeng ginawa ng kanyang idol na si Digongyo. Ipinagtanggol pa niya ang EJK. No, not EJK. Ipinagtanggol niya si dating Pangulong Duterte, ipinagtanggol niya si Senator Bato de la Rosa. Sa EJK, ulitin ko lang,
Sinabi ni Mayor Magalong, walang kasalanan ang dating Pangulong Duterte because he is just a strategic guidance. He's the what, not the how. So lahat biniblame niya doon sa nag-implement, not Duterte. Naalala pa ni Castro na ilang beses daw siniraan ni Magalong si late President Noynoy Aquino gamit ang mamasapano issue, pero okay siya sa EJK pagdating kay Digongyo. Kamukha nung ginawa, parang may pattern na, parang ginawa kay dating Pangulong Noynoy. Sino ba ang gumawa nung report nun sa mamasapano? Di ba si Attorney Karen Jimeno? Siya daw nagsulat. Si Attorney Karen Jimeno. Pero pagdating sa mamasapano, yun ang yan sa mamasapano, kasalanan ni Pinoy. Bakit magkaiba? Akala ko ba strategic lang yung presidente? The what? Ba't kay Pinoy, pinangangalandakan mo, mali ang ginawa niya? Siya may kasalanan. Di ba the what din lang yun? Iba naman yung the how. Ba't magkaiba yung pag-analyze niya? And every now and then, binibring up niya to. Pangulo na si dating Pangulong Duterte, sinisira pa niya rin. Hindi ba sisira? Binibring up niya pa din ang di umanong kasalanan ni Pinoy as the president at the time na nangyari yung sa mamasapan. Magkaiba ang kanyang pananaw patungkol sa EJK pati sa mamasapan incident. Kitang-kita mo, protektado ang Duterte. Pagpatay ng tao, accepted niya. Tolerated? Hindi siya wala siyang nireklamo. Hindi siya nagpala anumang case. Tuloy lang. Wala tayong nadinig from 2016 hanggang ngayon na mali ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Tapos, sasabihin niya na kapag nagkaroon ng caretaker, okay si Mr. Ramon Ang. Ibig sabihin, at the back of his mind, pwedeng magkaroon ng caretaker at mawala ang Pangulong Marcos Jr. sa posisyon.